meron nga po tayong sasagutin sa concern ng isang netizen na nag-comment nga po sa previous uploaded video po natin. Ito po ay regarding naman po sa advertisement at sa papremyong ibinahagi ng Eat Bulaga. So meron nga po siyang concern or parang sabihin na po natin issue with regard nga po sa papremyong ibinahagi or binabahagi ng pananghaliang programa ng Iconic Trio. At of course mga kaparokya, magbibigay din po tayo ng update with regard nga po kay Jose Manalo at sa Singing Queen. So sa mga viewers ng Eat Bulaga dyan, for sure gusto nyo pong makita or malaman kung ano na nga po ang sitwasyon or kung ano na nga po ang update sa singing group ng pananghaliang programa ng Iconic Trio na Singing Queen. Pero bago natin talakayan yan, mga kaparokya, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So ini-invite ko po kayo na pakisubscribe ang aking YouTube channel, paki-like and share nyo na rin mga kaparokya. Please lang po, paki-like and share. Nang sa gayon po ay mas ma-recognize po tayo ni YouTube. At para mas marami na rin po ang makapanood ng mga in-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So mga kaparokya, ngayong episode or araw ng Martes ay pre-recorded po ang episode ng Eat Bulaga at live nga po ang It's Showtime. At ngayon po ay pag-uusapan po natin yung concern nga po ng isang netizen with regard nga po sa papremyong ibinahagi or binabahagi ng Eat Bulaga sa segment na Sugod Bahay. Pero bago yan mga kaparokya, bigyan ko lamang po kayo ng konting update sa ilang host ng Eat Bulaga tulad nga po ni Jose Manalo. So ngayon po, sa kasalukuyan po ay nasa Hong Kong ang Eat Bulaga host na si Jose Manalo together with his family. So talagang nagbakasyong en grande ang pamilya ni Jose Manalo nang sa gayon ay ma-refresh at makapagpahinga, makapag-bonding sila ng kanyang pamilya. Alam naman po natin na medyo naging busy si Jose Manalo sa pagpapatakbo ng kanyang bagong business na Arime. If I'm not mistaken, ang name ng bagong business ni Jose Manalo ay Arime Resort na matatagpuan sa Los Baños, Laguna. Kaya it's time to refresh their minds ang magbakasyon niya po sa Hong Kong. So talagang bakasyong en grande ang ginawa ng pamilya ni Jose Manalo at deserve naman po yan ni Jose Manalo. Last Friday pa po ay wala si Jose Manalo sa Eat Bulaga. Kaya hindi po napanood nung Sabado, Linggo, at alam naman po natin pag Lunes at Martes ay pre-recorded po or hindi po live ang episode ng Eat Bulaga. Kaya medyo mahaba-haba po ang naging pahinga ni Jose Manalo. Kumbaga, malaking tulong po yan para ma-refresh po ang utak ni Jose Manalo at ng kanyang pamilya. Samantala mga kaparokya, yung last update po natin sa singing group ng Eat Bulaga na Singing Queen, sila po ay nagkaroon ng event sa Santa Rosa, Laguna at ito nga po ang Anilag Festival. So dito may kita po natin ang larawan ng singing group ng Eat Bulaga na Singing Queen na kung saan ay umattend nga po sila ng isang event sa Santa Rosa, Laguna. So medyo matagal-tagal na po natin hindi nasisilayan na magkakasama sa programa ng Eat Bulaga ang Singing Queen. For sure, marami nga po ang nakakamiss kina Sam, kina Jean, at iba pang mga miyembro ng singing group na Singing Queen. At sa ngayon, sa kasalukuyan ay mas focus po ang singing group sa iba't ibang event dito sa bansa. Kumbaga mga kaparokya, hindi po sila nawawalan ng racket
Dahil of course, kilala na rin po ang nasabing grupo sa tulong ng Eat Bulaga. At of course, ang Eat Bulaga po ang nagmamanage sa kanila dahilan kung bakit di po din sila maubusan ng racket at ng event. So, i-congratulate po natin ang singing group at di naman po maglalaon ay babalik at babalik pa rin po ang singing group sa Eat Bulaga sapagkat talent nga po sila ng Tito Vic and Joey ng Eat Bulaga. Samantala mga kaparokya, meron nga pong nag-comment sa previous uploaded video po natin na ang pangalan po ay Jason. So, in-acknowledge po natin mga kaparokya si Sir Jason. Thank you po sa pag-comment ninyo. Ito po, may issue po siya with regard nga po sa papremyong ibinabahagi or binahagi ng Eat Bulaga sa segment na Sugod Bahay. Sabi niya dito, ang dami daw ads ng Eat Bulaga pero bakit maliit ang binibigay sa Sugod Bahay winner? So, sa aking palagay mga kaparokya, on my own opinion, the reason why maliit nga po ang papremyong ibinibigay ng Eat Bulaga is because of lack of sponsors. Konti lamang po ang sponsor ng Sugod Bahay sa kasalukuyan. And as far as I remember mga kaparokya, they got only 4 major sponsors as of now. And only Yakult would give a 5,000 pesos. Tanging ang Yakult lamang po na major sponsor ng Eat Bulaga ang nagbibigay ng 5,000 pesos sa contestant or sa winner ng Sugod Bahay. Dahilan kung bakit ganyan lamang po kababa ang papremyong ibinibigay sa winner. Pero hindi po natin maituturing na mababa nga po ang papremyong ibinigay ng Eat Bulaga or binibigay ng Eat Bulaga sa Sugod Bahay. Like example mga kaparokya, sa Sugod Bahay, yung winner ay binigyan ng 30,000 pesos. At kung yung Yakult po ay nagbigay ng 5,000 pesos, meaning 25,000 po ang pinamahagi ng Eat Bulaga. Yan po ay sa Eat Bulaga lamang po. So, mababa pa po ba ang 25,000 pesos? Kaya malaking tulong po talaga ng mga sponsors. Pero sa kasulukuyan po mga kaparokya, ay onti pa lamang po ang sponsors ng Sugod Bahay. At ito nga po ay ang Grainy Smart, Bingo Plus, Hanabishi at ang Yakult. Again, ang Yakult lamang po ang tumutulong para makapagbigay ng pera sa contestant or sa winner ng Sugod Bahay at 5,000 pesos po yun. Kaya hindi na po yun masama para sa mga winners. Kaya nga sa lahat po ng mga manonood po natin kung ano po yung mga produkto na sumusuporta sa Eat Bulaga ay ating tangkilikin. Pero yung Bingo Plus mga kaparokya, knowing naman po na associates nga po ito sa sugal, as much as possible kung kaya naman pong limitahan, ay limitahan po. Kasi hindi po ito maganda kung ma-addict po tayo sa Bingo Plus. But the rest nga po ng mga produktong nasa Sugod Bahay ay ating tangkilikin. Yakult, hindi naman po masama yung Yakult. Of course, maganda po sa katawan natin yan. Yung Grain Smart, mura po yan kaysa sa mga ibang mga produkto ng bigas. And Hanabishi, knowing naman po na quality ang mga produkto ng Hanabishi. At sana po magkaroon pa po ng sponsors ang Eat Bulaga nang sa gayon ay mas dumami pa po or mas malaki pa po ang maipamahagi or maipamigay na papremyo ng Eat Bulaga, particular sa segment na Sugod Bahay. So again, based on my opinion, kakulangan or lack of sponsors nga po ang dahilan kung bakit mababa ang papremyong ibinahagi or binabahagi ng Eat Bulaga. Yung advertisers mga kaparokya, syempre, di lang naman po
mga tao or mga participants ng Eat Bulaga ang dapat nilang bigyan. Meron din po silang mga staff, personnel, of course yung mga host na dapat pasweldohin. Meron din po silang mga gamit na kailangan bilhin at nagbabayad din po sila ng buwis. Kaya kahit pa sabihin natin na malaki, mataas ang kanilang advertisement, syempre may pangangailangan din po ang Eat Bulaga. Kaya nga malaki ang tulong ng mga sponsor sa bawat programa, partikular nga po sa mga noontime program tulad ng Eat Bulaga at ng Eat Showtime. So, yan po ay base sa aking opinion lamang po. At kung meron pa po kayong naiisip na pwedeng maidagdag sa sinabi po natin, ay paki-comment po sa comment section ng video ko na ito. So kayo mga kaparokya, anong masasabi nyo with regard nga po sa concern ni Sir Jason? Anyway, thank you nga po pala kay Sir Jason sa pag-comment nga po sa video ko. Sobrang na-appreciate ko po kayo. Yung mga nagko-comment po sa mga uploaded video ko, sobrang na-appreciate ko po kayo. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Magsingat po tayo palagi. Thank you and God bless.